Hello mga Kalodiwaps! Welcome back to my YouTube channel. My name is Ram and you are watching Ram's Diary. Yeah. So yung mga Kalodiwaps, no? Kakagising ko lang. Tapos pumunta agad ako 7-Eleven kasi dumating na yung parcel na order ko sa Shopee. In case pala na mga idol, no? Nandito na kayo sa Taiwan. Meron pa rin naman Shopee dito. Pero yun na nga, hindi ko siya kagaya dyan sa Taiwan sa Pilipinas na kapag once na lagi tayong cancel ng order. Dito hanggang tatlong cancel mo lang ng order, hindi mo kinuha hindi mo kinuha yung parcel mo once na nasa drop off point na. Possible na hindi ka na makagamit ng Shopee dito sa Taiwan. O ang gagawin mo na lang doon is makikigamit kayo. Pero syempre, risky yun kasi kapag once na nakigamit kayo, tapos hindi nyo kinuha yung parcel doon, ang nakapangalan doon sa Shopee account, yun po yung mababan kapag hindi nyo kinuha. Kaya minsan talaga or madalas talaga dito hindi kami nagpapaano ng parcel ng hindi kami nagpapasuyo sa ibang Shopee account. As much as possible, kung kaya mo namang gumawa, gawa ka na lang ng Shopee. Kasi mahirap nga kasi kapag once na maban ka na yung Shopee dito. Kasi syempre, wala ka nang gagamitin. Kaya ang pangit. Dito kasi ang pick up, pwede namang i-deliver sa dorm or sa bahay na pinagre-rent nyo. Pero madalas ang ginagawa dito is pinipick up nila sa 7-Eleven. Unlike kasi dyan sa Pilipinas, di pa naman ganun. So ayun na, ina-segue ko lang kung bakit ako nandito. Kasi nga, tanghali na to sa dito pa ako. Kasi kakagising ko lang since night shift ako. So ngayon, ang pag-uusapan naman natin ngayon mga idol is yung trabaho dito sa Taiwan. Kasi baka in-expect nyo, kung ano yung naging trabaho natin dyan sa Pilipinas before, as a factory worker, baka in-expect nyo na ganun din dito. Depende pa rin ho yan sa company ha. Basta ang pinaka-advice ko lang sa inyo is don't expect too much. Kasi nga, baka isipin nyo, for example, nasa packaging kayo, puro packaging lang talagang ginagawa nyo, hindi po. Kasi, sinasabi naman din po niyan sa mga agency, lalo na sa amin na nung nasa city employment pa kami, baka expect nyo, ganun kagaan yung trabaho dito pagdating nyo ng Taiwan, ganun kagaan yung trabaho, pero semi-construction yung asahan na lang natin. Pero sa totoo lang, yes, nangyayari po. Okay? Yung mga mahina dyan na, like for example, magbuhat talaga, may mga ganon, pag-isipan nyo muna. Kasi nga, may mga ganon naman kasing senaryo kasi. Kasi nag-base ako dun sa mga nagtatrabaho sa electronics, semiconductor, tsaka sa food processing company. So, yun ang pinagbasihan ko. So, meron naman kaming similarities, pero madalas, hindi kami pare-pares talaga ng nature of work. Kasi nga, like for example, sa electronics, pero talaga nakaupo ka lang buong maghapon, pero dapat yung hand and eye coordination mo is dapat talaga mas kailangan mo ipa-strength yun kasi lalo na sa mga microchip, mga maliliit na mga pyesa, kailangan mo talaga na yung mata nyo is malinaw. Yun nga, hand and eye coordination kasi nga maliliit yung mga pyesang kinakabit nyo sa mga chip or mga devices. And also, meron din naman na kahit sabihin mo na ganun yung trabaho nyo, pwede kayong i-switch sa ibang department. Andun yung magiging semi-kargador kayo, so magbubuhat kayo ng mga mabibigat na item, lalo na yung mga TV, so bubuhatin nyo po yun. Although, meron din naman na kailangan mo rin ng mga materials or equipments to help naman to lift the product or item na kailangan nyo ilipat sa ibang area. Pero madalas talaga, binubuhat nyo lang po talaga yun. Same din naman sa amin sa food processing. May mga ganong scenario din naman talaga. Kasi hindi ka naman kasi pwedeng mag-focus sa isang trabaho lang. So, meron tayong tinatawag dito na shifting or yung support. For example, kailangan ng ibang department ng additional manpower. So, ikaw, huhugutin ka from your department, papunta dun sa department nila. So, hindi mo rin alam kung ano yung trabaho nila doon. Kasi nga, depende pa yun sa department. Hindi naman pare-pares kasi mga department or section dito na trabaho. Kaya, kung ako sa inyo, pag-isipan nyo muna. Kasi, ang mindset kasi ng mga aplikante like me dati
is kung ano lang yung trabaho mo, yun at yun na yun. Hindi po ganun lahat. Okay, hindi lahat. Pero merong iba na ganun talaga. Lalo na kung machine operator ka, dun lang ho talaga kayo sa area nyo. Pero yun nga, kahit sabi mo may times din talaga na hinihiram, kahit sabi mo machine operator ka. Lalo na kaya kapag once na production stop ka lang, madalas kang hiramin. Okay? Meron pa nga dito na ikwento sa akin is parang semi-construction talaga. Alam mo yung nagbubungkal sila ng naghahalo ng halo ba? Hindi, nag-ano sila, ano ba yung graba, parang ganun. Yun po. Hindi naman siya naghalo ng semento, hindi rin siya totally nagbubungkal. Kasi pag sinabi natin nagbubungkal is parang lupa, huhukayin mo, di ba? So, ang ano lang naman nun is don't expect too much. Kasi meron din dito, nagpipintura, okay? From packaging, nagpipintura, di ba? May mga ganong instances talaga. Pero hindi naman kasi kayo pwedeng humindi, di ba? Kasi nga, ang pinunta naman natin dito is trabaho. And hindi naman kasi, yun at yun lang din ang trabaho natin. Kailangan din na kasi natin maging multitasking, okay? Flexible din tayo sa mga ibang bagay. Minsan, sinasabi na ng iba na, ano ba to? Hindi naman ito yung trabaho ko dati sa Pilipinas. Bakit ito yung naging trabaho ko ngayon? Well, sinabihan naman kayo siguro ng mga agency nyo or kahit naman itong vlog ko, kaya nga ako gumawa ng vlog para ma-aware kayo sa mga nangyayari dito sa trabaho natin dito sa Japan. So, yun lang. Huwag nyo i-focus yung isip nyo na pag factory worker lang po talaga kayo. Malay mo, paglinisin pa kayo ng mga sasakyan dito, okay? Di ba? Hindi naman yung related dun sa trabaho, pero hindi natin trabaho kasi minsan naman talaga ginagawa nila yun lalo na pag mga off-season, okay? Hindi siya peak season na yung unti lang yung trabaho, unti lang yung gawa. Siyempre, hindi naman pwede na pumasok lang kayo nang walang gawa tapos babayaran kayo. Ang ginagawa nila talaga, minsan itatapon kayo sa ibang department or kailangan talaga mag-support kayo para may gawin kayo kasi output nyo rin ho kasi yun, tsaka dun magbabase ng performance nyo. Kung marirenew kayo or hindi, may mga ganong instances kasi, kaya hindi natin masabi na pag factory worker lang po talaga. Okay, mayroon pa nga, magiging janitor ka in a day, di ba, or in a week, hindi natin masasabi. Lalo na pag kulang talaga sa tao. For example, yung janitress or janitor absent that day tapos kailangan ng manpower doon o kailangan ng tao kasi nga sa sobrang dami ng lilinisan, daming kalat. Hindi, kaya minsan, hugutin mo talaga kayo. Pero pwede rin naman na, for example, ikaw ang naglinis ngayon, baka next week or next day, iba naman. Pero I doubt na ganun. Pero nangyayari po yun, ha. Kaya ito naman is binubuksan ko lang naman yung isipan nyo na hindi lang ho factory or production ang ginagawa dito sa Taiwan. Pero major naman is yun talaga. Kasi yun naman talaga ang purpose your nature ng trabaho dito sa Taiwan as a factory worker. Mga siguro sabihin natin 80 to 85% factory work or sa production area kayo trabaho. Hindi ko alam kung anong klaseng trabaho. For example, packaging. Depende. Marami kasi talagang department or section sa isang company. Hindi naman siya pare-parehas kasi talaga. Okay? So, another 20% po talaga, yun yung sinasabi ko na magiging para kayo construction worker dito. Kasi nga, meron naman ako nakita sa TikTok. Hindi siya vlogger. Pag sabi natin TikToker siya, teacher siya dyan sa Pilipinas, pero pagdating dito is nasa engineering department siya napunta or maintenance, nasa prevention, okay? Preventive maintenance, okay, ganun. So, ang ginagawa naman ng isang preventive maintenance is, ayun, yung mga machine, mini-maintain nila, parang yung sa motor natin, di ba, may monthly change oil tayo, may gear oil tayo, ganyan yung ginagawa nila, or minsan nga, finifix nila yung or nag-troubleshoot or finifix nila or nagre-repair sila ng mga machine. Hindi lang naman machine, mga equipments o materials, ginagawa din nila yon. Kaya don't expect kasi nga ang ini-expect niya kasi is production, okay? Pero pag napunta siya dito sa Taiwan as preventive maintenance, di ba? Tagalinis ng aircon, mga ganun. So hindi mo talaga masasabi na more on production lang dito sa Taiwan. So ayun mga idol, sana nakatulong tong video na to and hopefully na makapag-isip-isip muna kayo bago nyo tuluyan or piliin ang pagtatrabaho dito sa Taiwan sa factory worker. Ingat at kita-kita tayo dito sa Taiwan.